Nagsimula ako mag-poker siguro mga 20 years ago. Itong libro ko na Windows on Writing, that was mainly composed doon sa Oh. Metro Walk. You don't gloat over your good fortune or the misfortune of others. You learn equanimity Mhm. and you learn how to manage both grief and joy. Magandang umaga po mga kababayan. Ito po uli si Kaloy Conde para sa isa na namang episode ng ating podcast, itong Open Talk. This morning, nagagalak ako, natutuwa at honored of course na makakasama natin ang ating panauhin si Sir Butch Dalisay, Jose Dalisay Jr., isang batikang autor. Ilang libro na nga ba, Sir Butch, ang nasulat mo? Sangkaterba na, di ba? Ah, Siguro by this time, yun na-publish mga 45. Yeah, so and also more than a dozen pa lang ka-awards. But also hindi lang sa sa literature known si Sir Butch eh. Marami siyang mga ibang-ibang ginagawa at his age right now, lalo na nung nag-retire na yata siya sa pagtuturo. Um, Meron siyang mga lately, in fact last week lang ni-launch yung kanyang libro, yung Windows on Writing, right? Sir Butch? Yes, yes. Is that I have a copy here is that a sequel of this book? The Knowing is in the Writing? Well, Sort of. yung Knowing is in the Writing kasi nakatutok sa fiction yun eh. Pero Okay. itong Windows on Writing ay cuts across yung iba-ibang klase ng pagsusulat mula sa Yeah. press release, sa fiction Ah, story, sa speech, sa editorial, hanggang sa nobelas, sa dulang pampelikula. Lahat ng klaseng pagsusulat na napasukan ko mismo mhm. ay tinatalakay ko dito. So Sa parang Windows. guide ito para sa mga batang manunulat kung paano mo pwedeng i-approach yung isang writing assignment. Okay, I look forward to having a copy of that. But I'm sorry I jumped ahead of myself here, Sir Butch. Thank you so much for joining the program. I know you're very busy, but I really appreciate you taking time for this. And also, dito sa bahay namin, may mga nakatago kaming mga maraming dalisay dyan eh. Itong, nakita ko lang kanina itong Voyager and Other Ah, Stories. okay. This is a really nice collection of short stories, Sir Butch, I have to Salamat. say. Nagturo kayo sa UP Creative Writing, conducting workshops all across the Philippines. Right, You've right. gone to you've gone to places in other countries to talk about your craft. And in fact, I think yung sa book fair sa Germany, and you're scheduled to go there, right? Oo, meron akong 8 events na nakapila doon. Kaya nakakapagod din yon, pero palagay ko kailangan talagang pumunta doon para iwagayway ang bandila ng panitikang Pilipino eh. Yeah, that's true. We're happy to say that. So ano yung pinagkakabalahan nyo ngayon, Butch, in the way of your sa pagsusulat nyo? Well, Apart from your column. siyempre yung aking pangatlong nobela eh matagal lang nasa back burner yon at binabalikan ko every now and then. Tapos meron akong 2 column sa Philippine Star, yung lingguhan na Quarterman sa Op-Ed, tapos yung buwanan na Penman sa Lifestyle. At pagkatapos ay nagtatapos ako ng mga biography para sa mga ilang ilang kliyente. Tinatapos ko ngayon yung biography ni Ambassador Joey Quisia. Ah, Sinisimulan ko yung biography ni nung yumaong violinista ni si Carmencita Lozada. At marami okay. pa ibang proyektong tulad niyan. At siyempre, nagtuturo pa rin ako ng isang klase sa UP. Isang graduate course sa creative writing, ngayon creative nonfiction. Mm. At kung ano-anong walang araw na lumilipas na hindi ako nagsusulat ng Oh, something or wow. other. Ang kalalabas ko lang na libro, bukod dun sa Windows on Writing, ay yung aking biography ni Justice Conchita Carpio Morales. Ah.
Okay, that's wow, heavy, heavy. Mga heavy, kumbaga mga heavy guts, sabi nga nila, ang mga subject ng mga biographies niyo at mga pagsusulat niyo, no? Pero O actually, sir, kaya kailangan met nagre-relax naman ako. now that you mention it, actually, we're here not to talk about your writing, much as we love them. Kaya ako naisip tong episode na to talk about poker. Kasi si Sir Butch sa Sige. Facebook niya, laging nagpo-post siya ng mga poker nights niya with friends sa Metro something. Saan tong Oo, Metro Card Club ito. ah, Isang licensed na poker club dito sa Metro Walk sa sa Ortigas. Metro Walk. Oo. Nagpupunta ako dati diyan, namimili kami ng mga bootleg ng mga CDs pero hindi na Ay, pala oo, ngayon. oo nga. Wala nang ngayon yan. But yeah, Sir Butch, let's get something out of the way first before we Sige, delve into this. Okay. So, sige. maybe baka iniisip ng iba, uy, nagsusugal na pala si Sir Butch Dalisay. Ano ba to? Nalululong sa sugal? Paano ba to? In fact, yung nga title na inano ko sa iyo sa meme ko sa thumbnail writer, teacher, gambler. Parang Oo, parang with a question. Sabi ko, so ano ba to, oo. Sir Butch? Pagsusugal ba to? Meron bang elemento ng pagsusugal dito? Pagtataya o paano ba? Gusto mo bang yumaman? What? Well, tatawagin ko yung sarili ko na recreational player. Ano? May mga taong talagang naglalaro para halos hanap buhay na nila, mga professionals yan. Mhm. At mamaya pwede ako magkwento tungkol sa kanila at sa Mhm. buhay nila. Pero ako naman kasi, bata pa ako, mahilig na ako sa baraha, sa mga ganyan. Mm. Hindi naman bilang bisyo, kundi wala, katuwaan ko yan eh. Mahilig ako mag-blackjack noon, magpusoy, ah, at hindi lang yan, mahilig ako magbilyar, mag-darts. Yung mga libangan ko kasi para sa loob ng bahay lang, hindi ko mahina ako mag-basketball, magganyan. Kaya hanggang doon lang tayo sa loob ng Mhm. bahay. Ibig sabihin, mga larong pang mesa tulad niyan. Malibangan. Scrabble, Mhm. chess, nung medyo tumanda-tanda ako, nagsimula ako mag-poker siguro mga 20 years ago. Oh, okay. At dire-diretso na yon. I mean, may mga periods na hindi naman ako naglaro, at least sa Metro Walk. Uh, of course, during the pandemic. And even before that, nung opisyal ako ng UP, linaramin ko to, nung Mhm. opisyal ako ng UP, hindi ako pumasok kahit minsan sa Kasi bawal sa Metro Walk. batas. Kahit sa ang casino. Wala Mhm. akong peke na ID at wala rin akong milyones na ipapatalo. Okay. That's important to point out. Oo. Nung nasa UP si Sir Butch, hindi siya pumapasok ng anumang casino. O Ah, nung official ako, nung vice president ako ng UP. Kasi oh. hindi magandang ano yun eh. Tsaka, Makita. tsaka bawal yata sa batas, di ba? Or Oh, nasa... there are certain, ang alam ko, there are certain categories of Mm. government officials specifically banned from entering, even entering casinos. Oh. Yeah. Wala naman kayong faking LTO driver's license diyan, ano? Wala eh. S- salamat naman, wala naman akong huli. So, wala naman akong kailangan paggawa ng peke na lisensya. Sir Butch, paano nyo paano nyo na-manage ito? Because, marami nga tayong mga kwentong nakikita na may mga taong once na started Oo, gambling, nalululong na at nakakalimutan na lahat, parang nagiging addict. Saan nyo, totoo. paano nyo minamanage yan at paano nyo, kumbaga, pinipigilan yung sarili nyo na huwag kayong mapunta doon? Unang-una, siyempre magsiset ka ng limits mo. And let's admit it, once in a while, na-exceed mo yung limits na yon. Pero that also teaches you a lesson. Tuwing umuwi ka ng bahay na medyo malaking talo mo, naiisip mo ay parang kagaguhan yung ginawa kong yun. Ibig Mhm. sabihin, may guilt pa rin dyan. Pag nawala yung guilt na yan, talagang nawala na yung ano mo, yung nawala ka na sa sarili mo. Mhm. I know it's a serious problem for some people. Thankfully, doon sa amin sa Metro, na it's like a big, well, it's not a very big, but it's a small poker community. Magkakilala naman kami doon. Parang wala naman ako nakikitang ganyang kaso.
Kasi hindi naman malakihan, unang-una hindi naman malakihan yung laro namin doon eh. Mm. Ang mga nagsusugal talaga ng malakihan at natatalo ng malakihan ay nandun sa ibang casino sa Okada, mga usually yan ganon. sa baccarat tsaka sa roulette. Okay. Yun ang mga malakas kumain ng ano kasi ang poker kasi pinagkaiba ng poker and siguro this explains my fascination with it. Kung isipin mo gambling ay game of chance, ito eh hindi lang chance eh. Kailangan mo talaga ng skill. Ano? Yan. Mm, Hindi lang mm. ito, it's not just a matter of waiting to get good cards. Kasi in fact, ang challenge para sa akin ng poker is not knowing how to play good cards, but how to play bad ones. Okay. Ano? Yung from a position of relative weakness, how do you turn that into strength? So Yeah. may mga strategy at mga tactics din diyan. And isipin mo, sa Las Vegas taon-taon, meron tinatawag na World Series of Poker which Mhm. attracts thousands of poker players and enthusiasts, professionals and amateurs alike. At may hinihirang na world champion. And many of these faces, over the years, talaga may mga, parang sa chess din yan eh, may mga lumilitaw na talagang sila yung kampiyon. Ibig Mhm. sabihin, hindi lang swerte ang nagdadala sa kanila doon, kundi skill din sa paglalaro. Yeah. Yeah. At iyan yung sinusubukan kong pag-aralan. Paano ba natin ma, 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 matuturn yung chance into something to your advantage? Yeah. So obviously, Sir Butch, yours is not the typical gambling story in the Philippines where, 'di ba, karamihan ng mga nagsusugal dito sa Pilipinas, yun nga nabanggit mo kanina, ay parang ito ay livelihood na tawag yun, nakabase na doon kung ano yung kakainin nila sa next day. Ay, At oo. At yun oh, ang 'di ba? masaklap talaga na, sabi nga namin, dapat talaga pag naglalaro ka dito, hindi mo ilalaro yung pambili mo ng ulam at That's true. tuition ng anak mo at pambili mo ng gamot. Hmm. I Pero mean, yun of course, nga, sometimes may mga desperadong ganun, pero hindi yeah. naman karamihan. Yeah. Pero yun nga, dahil nga dun sa kultura na yan, na hindi sa mentality na yan na ito game of chance at baka swertehin tayo, tapos Mm. coupled with your life's difficulties. Parang talagang may dito I think to some degree ito yung paliwanag dun sa explosion ng online gambling because Yes. napakadali, Oo. magkakaano lang, pero malululong ka talaga, no? Eh kasi Um eh kasi mm, chance nga yung mga mm, online na games. Chance mm. lahat. Wala namang talinong involved diyan eh. Oh, parang roulette lang, Hindi ka chance lang lang ng talaga. Oo, di ba? Papunta tayo doon, Sir Butch, kasi yung nga, Sige. before we tape this, siyempre kumonsulta ako sa mga expert, no, in the name of ChatGPT. Ang sabi nila, itong ano daw, itong poker ay maraming qualities na wala sa ibang type of gambling. Oo. Kasama na nga dito yung nga nabanggit mo kanina na it's not a game of chance. Sabi pa nga nila na it's not the cards that you were dealt with but how you play Yes. those cards, 'di ba? So it Yes. entails a lot of ano pa, para may proseso pa yan within Oo. yourself na tipong Oo. kailangan aralin mo, and I think dito nga papasok siguro yung expression na kailangan mo magkaroon ng poker face because you need to. Well, kasama na yan. Yung poker face, sinatawag natin, yung parang hindi nababasa Oo, oo. ano yung hawak mong baraha. Over time naman, I think, kung magkakilala kayo, medyo alam niyo na kung ano yung hawak ng isa't isa eh. Mhm. Although, of course, pagka bagito ka at maupo ka sa isang mesa, talagang babasahin ka ng mga kalaro mo. At may mga strokes pa sila diyan para palitawin sa mukha mo kung ano yung hawak mo. May mga provocations Yeah, at yeah, yeah, yeah. biro-biro, ganyan. Iinisin ka o kaya patatawanin ka, ganyan. Mahusay, etong mga batang kalaro ko, mahusay sila sa mga ganyang pamamaraan para mabingwit
yung Yeah. mula sa'yo kung ano yung hawak mo. Marami sa mga kalaro nyo, Sir Butch, sa Metro Walk, mga bata, I mean, like, mga in their 30s, 40s. Yes. I mean, So, parang ikaw lang yata ang nasa edad na ganyan nakikita ko dun sa ay mga hindi pictures naman. mo. Actually, meron kaming, sabihin ko, sa Metro Walk, merong mga 30 lamesa doon. And it's a very nice place. You know? Mhm. Sabi nga ni Hemingway, it's a clean, well-lighted Yeah. place. Not dingy or anything. Hindi. Isipin mo mga gambling din, mga madidilim na ano, ganyan. Hindi, ito, napakalinis, air-conditioned, may pagkain, may security. It's one of the safest and cleanest places in the Okay. metro. Sa totoo lang. Okay. It's a very pleasant environment. At siyempre, kasi casino yan. So may ano lahat yan, may CCTV, sa buong Mhm. buong kwarto. Kaya kung nagpapalusot ka sa misis mo at sasabihin mo, pumunta ako, naglaro ko ng poker, pero iba pala yung pinuntahan mo, mahuhuli ka kasi naka-record lahat dyan kung yung mga oras na linaro mo at yung mga hands na hawak mo, yung mga talo't panalo mo. So, it's marami sa amin doon, Mhm. mga matatanda rin, mga seniors, mga retirees, katulad ko. Ano? Okay. Isang group, karamihan mga bata, in their 30s and 40s, mga professionals. At meron ding sabihin nating mga, I mean, what I meant by professionals was, may mga trabaho silang, may mga day job Yeah. Mga sila. may job, yeah. At meron ding isang class na siguro mga mainly in their 30s na mga, I think, matatawag nating poker professionals. Kasi nandun sila araw-araw, ayun talaga yung trabaho nila. May term sa poker yung grinder. Ginagawa talaga nilang parang gatasan yang Okay. hanap Okay. buhay, yung poker, parang iyon na yung hanap buhay nila. Okay. At unang-una, kailangan magaling ka. Ano? At meron kang isang aspect ng poker community na dapat nating pag-usapan ay yung staker. Okay? Staker. Uh, Financier. Mhm. Nagsistake sa'yo. Halimbawa, Pupusta, tumataya para sa iyo. hindi, binibigyan ka ng puhunan Okay. para ilaro mo, tapos split kayo sa proceeds. Okay. O sa mga tournament halimbawa, yung staker ang magbabayad ng entry fee mo. Ah, Pero meron kayong porsyentuhan dyan. okay. And I think this is what sustains etong mga tinatawag ko mga poker pros. At isa pa, naglalaro din sila online. At actually, ang laki ng mga kinikita nila dyan. I mean, ewan ko kung kailangan, dapat kong sabihin ito, pero may mga poker player tayo na kumikita ng milyones Wow. in Wow. dollars. Wow. Yeah. Kasi magagaling ang mga pokerista natin eh. Yeah. Uh, Tanong ko, Sir Butch, okay, sure. before we go into I will ask you some stuff about kung anong nakikita mong benefit ng poker Hmm. sa craft mo and Sige. you being but tanong ko lang, so how did you choose Metro Walk? Bakit doon? I mean, I'm curious about that because marami nga masyadong mga ganyang places sa Maynila, pero Well, bakit Metro Walk? unang-una, Hindi well, ito plug ng Metro Walk, ha? isa sa mga pinakauna ang Metro Card Club sa Metro Walk na tinatag as a legitimate uh, poker place, a poker casino licensed by PAGCOR, uh, monitored. Mhm. Uh, Ngayon, noong dumagsa itong mga Soler, itong mga uh, City of Dreams, itong Okada, Mhm. ngayon marami na sila. Pero yung Metro Card Club pa rin ang I think pinakapangunahin at sa sarili kong tingin, pinakamagandang at pinaka uh, congenial na lugar para maglaro ng poker. It's very well managed and that Mhm. Yeah. that really uh, draws me to it. Yeah. Yeah, that's good to know. Okay. So, let's go into something na gusto ko rin siyempre malaman from you. How does poker or the playing of poker
benefit you, your writing, your craft, as a human being, whatever, as a retiree? How does poker figure into all of this? Well, ang official excuse ko noon ay nagsusulat ako ng nobela na nakaset sa MetroCard Club. At totoo naman, may ilang chapters na ako nasulat diyan. Interesting kasi yung mga taong mamimit mo diyan eh. Mm-hmm. Lalo na, alas 3 ng madaling araw halimbawa, papasok yung meron kaming isang kalaro diyan who is a well-known impersonator. Meron siyang club act. Ano? Mm-hmm. Minsan papasok siya, naka-makeup pa siya at maglalaro sa lamesa. Ano? Magaling, ano? Magaling. May bata at matanda. In other words, you get people from all walks of life. And I thought na very interesting yung mix of characters doon. Gumagawa ko ng mga istorya tungkol sa kanila. Hindi na natapos yung nobela na yon. Pero over time, natutunan ko ng i-enjoy yung laro mismo. May isang pangalan pala ako ibabanggit sa'yo with whom you Mm-hmm. should look. Ang pangalan niya si Jim McManus. Okay? He's an American journalist who I think mga 20 years ago, had a writing assignment to write about the World Series of Poker in Las Vegas. Parang Olympics ng poker. Mm-hmm. And to imbibe the atmosphere, sumali siya. Oh, wow. And he ended up in the final table. Oh, Yung mga finalist nung ano. So yan ang aking idol. Yung journalist na parang pinabili lang ng suka doon. immersive Tapos, journalism. oo, who ended up almost being the champion. Wow, that's Ano? fascinating. And we've actually exchanged emails eh. Nagsulatan kami niyan si Jim McManus. Sabi ko, alam mo, ikaw ang gusto kong sumunod sa ano mo eh, sa modelo mo eh. Uh, Now, poker and writing. Yeah. I'll tell you something that I've written about, but I do a lot of my writing sa Metro Walk. Oh, yeah, you mentioned that in your post sa How does phone mo that, how pa. does that, yung mga column ko, yung mga assignment ko, minsan yung mga parts ng mga story at nobela ko, how do I do that? Itong libro ko na Windows on Writing, that was mainly composed doon sa Oh. Metro Walk. In fact, pag pumapasok ako sa Metro Walk, naglalabas na sila ng lamesa sa tabi ko kasi alam nila ilalabas ko na yung laptop ko at magtatrabaho ako doon habang naglalaro. Kasi strangely enough, yung environment ng poker room na yon, parang nagiging white noise yan eh. Oh, yeah, yeah. I like At, that. Yeah. at doon naman kasi sa alam mo doon sa Metro Walk, although alam nila na writer ako at professor ako. In fact, may mga nicknames kami doon eh. Si Itlog, si Paos, ganyan yung mga pangalan ng mga kalaro ko. Si Hatso, si Vroom Vroom. Ako si Prof. Okay? Prof. Si Prof. O kaya si Daddy Butch. Pagka above 60 ka na doon, lahat kayo daddy at mommy. Daddy na. Hindi na tito, Oo. daddy na talaga. Daddy na talaga. Anyway, alam nila, nagsusulat ako doon. And nobody talks to me about post-colonial literature and that sort of stuff. And of course, nag-uusap kami ng politika, which is also interesting kasi para sa mga column ko, doon ko din nakukuha yung sense ng taong bayan eh. Mm-hmm. Yung mga opinion ng mga karaniwang mamamayan, doon ko nasasagat, no? Kung paano, how they filter the news. Hindi ako nakikipag-balitaktakan sa kanila. I just listen and Okay. take notes. No, but I do a lot of my writing there because to me it's actually a pretty quiet place. Yeah. And there's lots of downtime eh. Habang umiikot yung around the table, ganyan, and I get a lot of work done. Yeah. Hindi lang sa aking laptop, pero natuto na rin ako magsulat dito sa aking iPhone, ano? Yeah. 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 You May mentioned that. may notes app ito eh.
Kasi pag sumulat ka dito sa phone mo, automatically nata-transfer yan dun sa laptop mo eh. Yeah, And nasisync na. vice versa. So over the years, I've developed that facility, and so I play and work at the same time. Oh, wow. Doesn't get better than that. Akala ko nga minsan, Sir Butch, habang kinukwento mo yan sa post mo, parang hindi kaya nagse-set up lang to si Sir Butch ng parang entablado or prop para pang ano niya dun sa mga kalaban niya, pang parang ruse ba na tipong okay. But Pero wala ang lagi ko naman sinasabi doon, ako ano lang dito, parang salimpusa lang. okay. Paswerte-swerte lang. Uh, and maybe that's part of my ano, ang pinoproject ko na image. Na wag niyo akong pansinin, ano lang ako dito. Sabit Yeah, lang. sabit lang, ano lang. Pero, so in your case, sa writing mo, tsaka sa thinking mo on what to write, parang may value yung poker because nako-cultivate niya yung ano mo, no? Yung intellectual curiosity mo. No? Pero is there something about playing poker na you find meditative or something much more zen-like in terms of it Very, being very much so. okay? Kasi ang lagi kong sinasabi is, isa sa mga pinaka-importanting lessons ko sa poker is that you can't win if you're not prepared to lose. Ah. No? In other words, you have to take risks, but you have to calculate those risks. You have to weigh those risks. Now, inevitably, matatalo ka. Uh, uh, Now and then, maybe more pa nga na matalo ka kaysa manalo ka eh. Mhm. But so it's really knowing how to take your losses and bearing them without um, without flinching. Okay. Kasi ayaw mong bigyan ng satisfaction yung kalaban mo na nakikita niyang nangingisay ka o ano eh, na tinamaan ka talaga eh. Kahit matalo ka, nakangiti ka pa rin. And also conversely, to win without gloating. Ano? That discipline, huh? Yes, nadidisiplina ka talaga. Kasi kahit alam mo, sa poker, kahit na tumaas yung stack mo ng ganyang kalaki in the middle of a tournament, ilang ilang hands lang yan, pwedeng mawala yan eh. Oh, okay. You I mean mean, hands, ilang deal, ganun, parang ganun. oh, Ilang ano lang yan. ilang deal lang yan. Magkamali ka, ubos yan eh. So you don't, I mean, you don't gloat over your good fortune or the misfortune of others. You learn equanimity, Mm. and you learn how to manage both grief and joy Mhm. equally well. Yeah. Para I don't ayan. yeah. I don't want to sort of over philosophize the value Hmm. of poker the way you're explaining it, but well, una, it's a game of chance, obviously, but nag-aano talaga siya ng discipline on your part. So, my question to you is, what makes this different from, say, Mahjong? I mean, Mahjong is quite very tactile, very, Oh, in many sense, meditative din siya. I mean, nagmamadyong ako nung bata ko. May madyongan kami sa bahay. Nung nakatira kami sa Pasig. At naalala ko yung matutulog ka na lang, narinig mo pa yung Yung, ano, tita. Yung tinatawag na swimming, ano, ganyan. uh, so I mean, I enjoyed all of these kinds of games. Kaya nga lang sa, sa poker kasi, unang-una, you're playing usually kasi sa madyungan mga magkakaibigan yan, magkakapitbahay, mga barkada. There's a very strong social element to it. yeah, Doon sa poker, kahit na nga naging magkakaibigan na rin kami, uh, basically you're still playing with strangers. It's and it's a zero sum game. yeah, Somebody wins, somebody loses. In that sense, it's brutal. Hmm? yeah. And maybe
maybe ini-indulge din niya yung part mo na wants to be that kind of, I'm going after your throat Yeah, yeah, yeah. kind of yung aggressiveness mo ba? Pwede mo ring ilabas doon. Okay. Uh, in a civilized way. Yeah. So in that sense, hindi siya game lang, kundi parang sport na talaga. Yeah. Yeah, it can be that kind of blood sport almost. Yeah. At may mga player na ganyan. Wala silang pakialam sa mga, mga pleasantries. So, I'm here to I'm here to gut you. Mhm, mhm, mhm. And okay lang, again, in a typical table, you meet all kinds of personalities. Eh. Yeah. And over time naman, malalaman mo na kung ano. And itinatawag nila na player na Yeah. aggressive. Ganyan. Agro, Depth ha? ng depth. Ganyan. Na, talagang susubukan niyang to chase you out of the hand. Ano? Yeah. So, in other words, you learn how to deal with different personalities. Okay. Yeah, that's for a writer, that's very, very appealing, I suppose. And so, do you see yourself, continuing doing this? I mean, at what point do you say, "Oh, I've poker has done its job on me, so I'm probably going to stop now." Well, may mga seasons din yan eh. May mga times na medyo kasi typically pag pumasok ako sa metro, no, papasok ako doon, it opens at 12 noon. Okay. And then the tournament begins at 3 in the afternoon. And if you succeed well enough in the tournament, that means aabutin ka ng mga alas 12 niyan. So mga Wow. 12 hours, 12 hours yan. You have to, noon pa nga, nagpapaumaga na ako doon. So mga 16 hours or 8 or longer pa nga hanggang magbukas yung UP at 5 in the morning. And may players kami doon na 90 years old na nga. Wow. Oo. So as long as they can physically play, it's there. Yeah. Naisip ko nga noon, Diyos ko, kaya ko pa kaya magmaneho, ngayon may Grab na. So Oh, mas madali. pupunta ka na lang doon, uupo ka, and then, no. This Uh, makes it sound, Sir Butch, na parang ideal ang poker for, retirees. well, retirees with just a bit of cash to spare. Again, Spare cash, okay. oo, wag naman yung itataya mo yung Pension pang-rent fund, nito yeah. o ganyan. And I always make sure, isa pa palang dahilan. Nagpo-poker ako kasi it also kind of reminds me, uy, kailangan magtrabaho ka para kumita ka, para may panlaro ka May laro dito. ka. Yeah. Oo, kasi kung aasa ka lang sa pension mo, ay hindi sasapat yun. Yeah, yeah, that's And true. alam naman ni Beng lahat ng mga, Beng is my wife, Yeah. she's thankfully very, very supportive. Oh, okay. That's good to know. Oo, wala kaming problema diyan kasi at least she knows I'm in a safe place. Yeah. Okay? Yeah. And I'm not there, I had my wild days. Okay? Pero ito, parang domesticated na ako, dun lang ako, and she can check me out there anytime if she wants to. I always make a point din na tumatawag ako sa kanya in the Yeah. middle of a tournament, and tinetext ko siya pag pauwi na ako. Okay. Uh, so it's you know it's it's a great thing for retirees. Well, I'll keep that in mind, Sir Butch. Finally, Sir Butch, um, just continuing on that, kung yung qualities or attributes ng poker, I mean, seeing how we've always read somewhere na if you're becoming older and then your cognitive, functions diminish, lagi Hmm. na sinasabi na, okay, you need to read up, you need to do something, you need to Yes. could poker be part of, Oh, be that? definitely, definitely, because you have to keep thinking.
all the time, Okay. about the game, about yourself, your environment. In other words, you have to be very, very conscious of everything around you. Alertness, is Okay. and mindfulness is very important in poker. My mom is 97 years old. She Wow. doesn't play poker, but she's very sharp. Mataray pa yon. Pag narinig niya yung balita sa politika, naku, ang daming mga sasabihin niyan. Kung kaya lang niya magmarcha, she walks every day. But she Okay. plays games on her iPad, sumusubaybay yan ng Netflix. In other words, she has a very active mind. And that's what I want to be if and when, I mean, I don't think I'll ever get there. I'm 97. Yeah. Yung buhay yung utak mo. And I think That's poker is an excellent way of achieving that. And isa pa, hindi lang pala ako yung writer na nagpo-poker. May mga ilan pa diyan. okay. Mga poets, usually mga kalaro ko. So Oh, it's okay. yeah, hindi lang ako yung nakadiscover nito, although I'm probably the only one na talagang Tumagal. regular na tournament and cash game player. Kamukat-mukat ito, Sir Butch. Doon mo na gagawin yung creative writing workshop sa Metro Walk. Kung pwede nga lang ba kaya lang bawal kung ibang bata yun. Sir Butch, maraming salamat. This has been very, very fascinating. You've said a lot of things about the value of poker, and more importantly, I think, kind of demystify it because a lot of us Filipinos, we always have this almost prejudiced view of gambling or games of chance. And your experience, your life playing poker definitely pinakita nito na no, it doesn't have to be that way. Na Oo. marami siyang pwedeng mabuting magawa para sa'yo. Basta remember, game responsibly, Hindi ito hanap buhay. Libangan lang. And wag natin kalimutan yan. On those words, Sir Butch, maraming salamat and good luck to more poker games. And I wish someday I could drop by Metro Walk and Sige. see you in action. All right. Salamat din, Kaloy.